The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, and so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven, unlike your ancestors who ate and still died. Whoever eats this bread will live forever." These things he said while teaching in the synagogue in Capernaum. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nung ako ho'y seminarista pa lang at nag-aaral ho ng theology sa UST Manila ho, sa isang klase ho namin, nagtanong ho yung isang kaklase ko sa aming teacher o professor. Tanong niya, "Father, bakit tayo ginawa ng Diyos na may tiyan?" Ewan ko lang ho kung sumagi din ho sa isip nyo yung tanong na yan o yung bagay na yan, na bakit tayo ginawa ng Diyos na may tiyan. Pwede naman ho siguro tayong gawin ng Diyos na walang tiyan. Very practical po yung observation nung aking kaklase. Kaya sabi niya, kung ginawa ho tayo ng Diyos na walang tiyan, sana wala ng gutom dahil walang makain. O di kayo wala ng sakit dahil naman ho sa sobrang kain. At wala ng mag-aagawan o magtago ng pagkain dahil sa katakawan. O sa panahon natin siguro ngayon, wala nang tinatawag na mga Sharon, di ba? Na tuwing merong handaan, ay nakaredy palagi yung pambalot, no? Na wala nang Sharon. Nag-isip po sandali yung aming teacher o professor at sinagot ko yung tanong ng aming kaklase. Sabi ng aming professor, "Sa tingin ko, ginawa tayo ng Diyos na may tiyan para matikman natin ang pinakamasarap na pagkain." Yun po yung sagot ng aming professor. Ginawa daw ho tayo ng Diyos na may tiyan para matikman natin yung pinakamasarap na pagkain. At ano yung pinakamasarap na pagkain? Sabi ng aming professor, ang pinakamasarap na pagkain ay yung pagkaing pinagsaluhan. Yung pagkaing bumubuklod sa ating bilang pamilya o pamilya ng Diyos, yung pagkain na bumubusog sa ating katawan at kaluluwa dahil sa pag-ibig. At 110% akong agree, sumasang-ayon sa aming professor, na ang pagkain, lalong-lalo na ho sa isang handaan o tinatawag natin minsan na mealtime, lalo na sa isang pamilya o grupo ng pagkaibigan, ay nakakabusog ho di lang ng tiyan, kundi ng kaluluwa. Nakakalakas ho ng katawan, hindi lang ho katawan, kundi nakakalakas din ng espiritu. Ewan ko lang ho kung sumasang-ayon din kayo sa sinabi ng aming professor na ang pinakamasarap na pagkain ay yung pagkaing pinagsaluhan. Hindi ho yung steak, wagyu, na grade A5 daw, yung pinakamalambot. It melts in your mouth.
Hindi daw ho yung steak, Wagyu A5, yung pinakamasarap. Kundi yung pagkain, kahit pansit lang yan, pero pinagsaluhan ng magkakaibigan, ay solved na. Di ho ba? Kaming mga pari at brothers, so, dalawang activities lang yung palagi kaming nagsasama-sama sa isang araw. At yun na yung prayer time ho namin, kagaya ng ganitong oras. Nagsasama-sama ho kami para magdasal. Meron kaming prayer time at pangalawang activity ay yung meal time. Breakfasts, lunch, at dinner. We pray together and we share meal together. At sa misa at mesa, nabubuo ho yung aming komunidad at pinapalakas ang aming buhay religyoso. Kaya nga yung personal na observation ko lang ho, sa akin lang naman ho, no? Nasasabi ko na kapag yung isang pare o isang brother palaging wala o absent sa misa at absent din ho sa mesa, o absent sa prayer time at saka sa meal time ng community, masasabi ko ho na parang nangihina yung paring yon o brother. Marahil ho, malaki yung tiyan. Malaki yung tiyan dahil siguro maraming invitation, no, kain sa labas. Malaki yung tiyan siguro. Pero, malnourished, baka naman malnourished ang kaluluwa o espiritu sa aming community. Misa at mesa, dalawang handaon ho na tunay na nakabubusog at nakapagpapalakas ho sa amin. At marahil ganun din ho sa inyo, sa pamilya nyo. Ang pamilya na di ho sabay-sabay na nagdarasal at kumakain, masasabi rin ho natin na madaling manghina. Kaya panawagan ho sa atin, have time to pray together and have time to eat together. Sino ho makapagsabi dito? Father, pamilya namin, may prayer time at meal time. Sabay-sabay ho kaming nagdarasal at sabay-sabay ho kaming kumain. Sino kaya? Although nagkakahiyaan siguro tayo. Pero sana nga ho, kaya isa sa mga nakaka-inspire para sa akin, yung ministry ho dito sa Manawag, ay yung blessing ho, maliban sa misa, ay yung blessing, lalong-lalo na pagtanghali ho. At nandun yung pamilya, nagpapabless. At yung mga bata ay hinaharap ho sa pari no, para mabless. Kaya minsan binubuhusan ko talaga ng holy water yung mga bata. Baka yun ang intention ng mga magulang na sana maging malusog yung mga anak nila at bumait, no? Kaya binubuhusan ko talaga ng holy water. Pero nakakatuwa dahil sama-sama. Siguro nagdasal, nagsimba, at pagkatapos nun, kakain ng sabay-sabay. Na makikita ko na pag binless ko yung sasakyan, no? Lalo na pag van, nandun yung kanilang mga kaldero at binibless ko, sinasabi ko doon sa mga magulang, bless na po yung pagkain nyo, bless na po yung ulam nyo. Pero tuwang-tuwa ho ako kasi sama-sama sila, nagdarasal, nagpilgrimage, at sabay-sabay din hong kakain. Minsan ho, sa isang opisina, kung saan ho ako naka-assign, mga unang dating ko sa opisina, napapansin ko na medyo mabigat yung atmosphere. Siguro, mabigat yung trabaho, toxic, at medyo may mga ka-opisina ho, kasama ko sa opisina, na parang palagi na lang nagre-reklamo. Kaya ginawa ko ho, nagkaroon kami ng common break time every week. Every Thursday ho, Thursday afternoon. At tinawag ko po yung chow time. Pasensya na ho, may konting advertisement. Chow time kasi yung ino-order ho namin ay chow king. Pansit at saka fried chicken kung merong budget. Chicken at pansit lang ho. At may rule. Kain lang at kwentuhan lang. Bawal negative,
Bawal pag-usapan yung trabaho. No? Biruan lang at pansinin lang yung magaganda. Kaya pinapansin ko na lang yung makasama ko sa opisina. Oh, I like your hair. Maginaganon ko na lang. I like your hair. I like your dress. Ginaganon ko lang po. At bago kami kumain, they take turn na magdasal. At meron kaming isang kasama sa opisina, ang galing-galing niya mag-extemporaneous na dasal. Kaya tinatawag ko siya na si Pastora. Kaya pag walang mag-volunteer na pagdasal, Pastora, magdasal ka na. No? So sa simula, medyo mabigat yung atmosphere sa opisina, pero eventually gumaan. At parang ina-associate ko yung saya doon sa opisina na yon sa aming chow time. At minsan, pag wala na akong budget, sila na mismo nag-aambagan At tinatawag na nila ako, Father, chow time na. No? Father, chow time na. We pray together and we eat together. At di ho yan bagong style. No? Hindi ho yan bagong style o pakulo. Tinuro na ho yan ng ating Panginoon. That's why our Lord Jesus Christ established the Holy Eucharists. Simple lang ho naman para sa akin yung Eucharistia, yung banal na misa. Para sa akin, ang banal na misa, ang banal na Eucharistia, ay food and prayer for the family of God who nourishes us. Na pag nagsama-sama tayo, isang pamilya ng Diyos, merong dasal at merong kainan. Kaya paalala ho sa atin, sa ating pamilya, lalong-lalo na ho sa mga magulang, sana magkaroon din ho kayo ng pagkakataon na magdasal ng sama-sama at kumain ng sama-sama. At pag nagdasalo ng sama-sama at kumakain ng sama-sama, maraming magagandang bagay ang pwedeng mangyari sa ating pamilya. Di ho ba? Ang gandang pakinggan, ito yung mga anak mismo, sila mismo, magre-remind sa mga magulang, Ma, Pa, chow time na. At ganun din ho, yung sinasabi ng ating Panginoon sa atin ngayon. Anak, chow time na. Tapsal tayo ng sama-sama. Kain tayo ng sama-sama.